Dati, experience ko lang yung lumipad ako kay PRRD noon. Ako yung piloto. Ang kasama ko noon si former President, PRRD, Senator Bongo. Oo. Ngayon, tinawagan nila ako to fly them. So, sabi ko, walang problema, Mayor. So, ginamit namin yung helicopter ni Pastor Tibuloy noon. Alam niyo ba kung saan kami nagpunta? Sa kampo ng NPA. Wow. And I never thought na we will be going doon sa lugar na gano'n. Biro mo, mayor ka, pupunta ka doon. I think they want to talk about yung releasing yung mga hostages yata noon and other matters nila. Hindi na ako nakasama doon kasi when we landed na gano'n, alam mo, ang sabi sa akin ni PRRD, Ray, antay ka dyan, ha? Pagbaba niya, alam nyo, nag-shutdown ako ng helicopter and biglang nagmura siya sa mga NPA rebels. Sabi niya, tangina nyo, huwag niyong galaw yung helicopter. I was laughing pero I was scared. Kasi alam mo, tignan mo yung mga I was with the former military noon, Air Force pilot. Biglang somebody landing ka doon sa isang lugar na gano'n. Yeah. So, di ba scary yun? Scary Tapos, talaga. wala akong baril. Si Mayor, hindi ko alam kung may baril siya dala doon sa bag niya. But sabi ko, pag binaril ako na to, duduraan ko na lang itong mga kalaban eh. It was funny, ano? Then, this showed na talaga napakatapang ng presidente natin. Alam mo? Bakit kami sumusuporta kay PRRD? Because during the time when I was a young officer, pumunta ako ng Davao, ang dala ko, may pistol lang at saka duffel bag. So, napakagulo ng Davao noon. Pero when he was the mayor, yun ang unang inayos niya yung peace and order. Until such time, yung mga investors, they came over sa Davao investing ngayon. Naging progressive ang city. Alam mo bakit? Because ang dedication ng isang presidente na mayor dati, naayusin at saka make yung surroundings niya livable to other. May puso ba na paayusin? Maybe pa sa military nagsasabi, ito lang ang LGU na matino, sabi namin na nakita namin. Kasi pag nalaman na corrupt ka ni mayor, point ka, medyo parang hindi ka papansinin, i-ostracize ka niya pag may mga corruption sa ganun. Alam mo, kaya magmula noon, nung naniwala kami sa kanya and he invited my wife to go with his political party noon, City Councilor of Davao. That exposed us to politics. Hindi naman kami politician, but sabi niya, kailangan natin ng mga maayos at saka boto ng mga kababaihan. So, we know Mabel, sabi niya ganyan, isama mo dito, Ray. At first, ayaw ko involved sa politics. But now, my daughter is even one of the city councilors of Davao, Attorney Luna Acosta, he's very active also with the law office of Torreon, one of the lawyers of Torreon law office ni Attorney Torreon. So this showed also, nakakalungkot na nandito ang presidente natin. Pero mo 80 years old na, tapos dapat yung case niya dapat doon muna sa atin. Di ba? Meron tayong maayos naman na mga ano doon na judiciary doon. Bakit dito dinala? Malaking tanong yan para sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, hindi ba ang isang tao, ginrab mo, pina-special delivery mo sa ibang bansa, doon i-tried? Parang maraming hindi makatanggap, no? You should not do that. So, especially to an older one who really loved by many. Ang mga OFW sa buong mundo is looking at him na maayos na leader, tapos ipapadala mo dito. How much more them pag sila na yung mga OFW? Lalo na yung mga mabababa, kaya mong ipadala. Yung presidente nga napadala. So, yun lang. Kaya kami, nalulungkot kami. It's not acceptable
Pero ganun pa man, it was yung sa election last, yung election last May. Naipakita ng mga Mindanaoans ang dissent, ang galit sa what's happening to our government. Bakit ganun ang ginawa? Kaya lalo na coming 2028, many would like to have a leader na who could run the country na maayos, na walang corruption. Marami na nagsabi na this is the worst budget ng government in the entire history. I think I will believe it, and many believes that. Makikita mo naman ang kaliwat kanan ng ayuda, left and right. Samantalang yung mga ordinaryong tao nagtatrabaho, laborer, papasok ng 4 o'clock in the morning, nagtatrabaho, sasakay ng bus, init, pag-uwi, 9 o'clock na ng gabi, pagod. So, kaya kami mga dito, mga OFW nandito, talaga nalulungkot. Nakita namin. So, yun lang, na-share ko sa inyo yung one of the experience ko na hindi ko makakalimutan kay PRRD, pero marami pa kaming experience ko na may kwento. So, mga exciting na kwento yon, pero kung katulad no, may nagkwento sa akin, paglabas niya ng bahay, may hinahabol na magnanakaw, pagkita niya, humahabol si PRRD. Meron na naman nagkwento sa akin, nawala ng brake yung sasakyan niya. Pagka-brake, pump ng brake niya, pagtaas ng ulo niya, nakita niya si PRRD nagtatraffic. Mga funny stories ba niya? Tapos biglang ganito nangyari sa kanya, kaya nalulungkot kami. So, yun lang naman. We're inviting you kung nasaan man kayo, kung gusto niyo mamasyal dito, and make a part of So Roy, last na lang. Ray. Ano pong para sa inyo po, galing sa inyong Caloocan, ang message nyo kay Tatay Digong kung naririnig niya kayo? Ang message ko kay Tatay Digong, sana lakasan niya ang loob niya, take all his medicines doon, wag siyang and consult a doctor kagad kung may maramdaman siya. We want you to survive, na magtagal ka, so people could see you when you come back sa Philippines. At hindi magtatagal to lahat. Marami nagmamahal sa kanya. Alam ko yan. Si Ma'am Hanilet nga, nandyan ngayon, sabihin mo sa kanya, nandito lang kami, lakasan niya ang loob niya. And I know, bright naman niya si PRRD, matalino yan. Nagbabasa yan, he could control himself emotionally. Kasi mahirap yung matanda ka na, nakulong ka pa. So, he was just like Mandela, the great leader of Africa, South Africa, right? So, ganyan ang nangyari sa kanya. So, temporary lang lahat yan. Alam niya yan, temporary lang yan. And life is like a wheel. Paikot-ikot yan. Kumisa nasa baba ka, nasa taas ka. To PRRD, Sir Mayor Ray Acosta here, tibayan mo ang loob mo. People are waiting for you as, again, our Mayor of Davao. Yes. So, we will be missing you doon sa Davao. Meron ngang kanta namingaw na kami kay PRRD ni Max Urban. Pakinggan niyo po yun. So, yun lang naman. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Sir Ray Acosta. Thank you. Thank you, sir.